Pero pagpalagay na natin sandali na Biyernes talaga namatay, bakit sa susunod na taon, ang anibersaryo niya, Biyernes na naman uli. Tapos Biyernes na naman uli, habang panahon Biyernes. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and once again, we're back with another episode mga ka-U3. And for today, dapat ito sana yung part 4 ng ating serye sa pag-aasawa, Bible study ni Brother Eli from MCJI, but meron po kasi tayong special request from one of our members sa U3 community natin, at dahil nga timely din, kasi nga Kwaresma po ngayon, dahil nga malapit na yung Holy Week, so I believe for this one, kinumbine po natin yung 4 na separate na mga videos patungkol po sa Biyernes Santo, sa Holy Week, kung ito ba'y biblical o hindi. At sa last part po yata ay isang episode ng Itanong Mo kay Soriano. So ang ating po ginagawa dito, kung kayo po ay baguhan, welcome po kayo. Ang ating po ginagawa sa U3, tayo po ay nagbibigay ng mga breakdown, mga analysis sa mga religious discussions, mga religious debates, at pinapanood po natin yan for the first time. At sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa Mindanao State University sa Iligan. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Sabayan niyo po ako. Let's watch this video together. Let's go! Sa Biblia, wala namang mahal na araw. Wala naman nung salitang mahal na araw. Kaya wala kaming mahal na araw kasi dapat lahat ng araw mahalin mo. Gumawa ka ng kabutihan. Basahin natin sa Roma. Ganito ang sinasabi sa Kapitulo 14. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Ayon. Maliwanag dyan ang sabi ni San Pablo, may nagmamahal sa isang araw higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Kaya, depende na yun sa nagmamahal. Bawa, minamahal mo yung araw, nagiging mahal yung araw para sa'yo. Mahal yung araw sa'yo. Okay, before we continue. So I think, here si Brother Eli, diniretso na lang talaga dahil ang tanong ay mahal na araw kung meron ba o wala, ano kung biblical ba o ito o hindi. Although, I think the more apt description, yun nga, nagkapagtataka din nga kasi ang sinasabi natin sa Holy Week, dapat sagradong linggo, di ba? Instead of using the word mahal, which would mean beloved day, so hindi so it should be Holy Week. So mas eksakto yung Spanish term natin na Semana Santa, no? Well, Santa would mean sacred, holy. Pero mahal na araw, dun pa lang medyo mali na yung term, ano? Merong ang mahal niya isang araw higit sa iba. Meron naman, mahal niya lahat ng araw. Kung sa Biblia natin kukunin, sa diwa ng Kristyanismo, araw-araw dapat maging mahal na araw sa atin eh. Basahin natin ang 9:23 ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayan, meron tayong katungkulang sumunod kay Kristo eh. Magpasa ng krus araw-araw. Ang krus na yan, pinapasan yan araw-araw. Hindi naman tuwing mahal na araw. Literal, Yung krus na yan, hindi literal na krus. Dahil paano ka magpapasa ng krus araw-araw kung yan ay material na krus? Right. Pwede bang papasok ka sa Ayala Avenue, ikaw ay isang sekretarya, nagmamakinilya ka para sa boss mo, pasan-pasan mo yung krus. Natatawa ko sa iba, oh. Nakabasa ng krus, ininterpretasyonan yung krus daw na yon, yung krus na pinagpakuan kay Kristo. Ibang krus yan. Yan ay krus na dadalhin mo araw-araw, papasanin mo. Ayan ang dapat nating makita. Hindi literal na krus yan. Yan ay larawan ng responsibilidad
ng isang Kristiyano. Susunod ka kay Kristo, papasanin mo yung responsibilidad mo araw-araw. O edi dapat lahat ng araw mo, mahalin mo sa pagsunod sa Diyos. Meron mga tao, yung kanilang araw na mahal, 7 araw lang, nag-uumpisa sa Lunes Santo, matatapos sa Domingo de Ramos. Ang tawag nila ron ay Semana Santa. Right. Sa loob ng 52 semana sa isang taon, isa lang ang kanilang Semana Santa. There are 52 weeks in a year. They call only 1 week as the Holy Week. Lahat ng mga semana, mga weeks, ay mga evil weeks. Masasama ng mga semana, masasamang mga araw na lahat. 7 araw lang sila mabait. Yan. Okay, before we continue that mga ka-youth, so gusto ko lang sabihin yung as to the cross itself, and of course, very popular in many different parts of the country kapag Semana Santa, may mga tao na papahirap sa kanilang mga sarili dahil nga they consider it as a holy week, and I believe, parang fina-follow nila, diba, yung sufferings daw ni Jesus Christ before si Jesus Christ ay ipako sa krus. In fact, ang iba nga, dito nga sa aming lalawigan, sa Pampanga, meron talagang mga tao na nagpapapako, actual physical talaga, although sanitize naman yung kanilang mga pako. Pero yun, ginagawa na itong literal. And ang sinasabi dito ni Brother Eli, sa konsepto ng Biblia, kinakailangan natin intindihin, and na-mention ko na rin po to sa ibang mga video reactions natin, sa pagbasa ng mga sitas, merong literal, diba? Ibig sabihin kung ano talaga yung sinasabi, talagang actual, tangible, kinakailangan gawin mo talaga, Pero meron naman po mga sitas sa Biblia na ang kanyang pakahulugan po ay nakatago. Ito po yung tinatawag natin na figurative. And most of these sometimes are hidden in metaphors na kinakailangan mo pang mas intindihin dahil kinakailangan mong malaman hindi yun ang actual na sinasabi lamang based sa text. So yun po ang sinasabi ni Brother Eli to, na hindi yan literal na cross. So sinasabi niya nga 1 out of 52 lamang ng inyong weeks ang holy. Hindi. So Brother Eli is saying na dapat mahalin ang dapat araw. Equal kumbaga yung treatment. Although I don't totally agree sa sinabi ni Brother Eli naman na dahil yung isa out of 52 ay holy, so ang iba is sa devil na agad. Hindi naman ganon. So maybe, pwede naman natin i-consider na yung other 51 sa kanilang pag-iisip, sa kaisipan ng Katoliko, especially, ay hindi ito banal, regular days lamang. So ganun po siguro. But definitely, it is something that we have seen over and over again. Every Holy Week, ayan, mas nagiging banal yung mga tao, mas nagiging mabait yung mga tao. Ng masamang paniniwala. Pagka Semana Santa, pag Biyernes Santo, huwag kayong maglalasing. Patay ang Panginoon. Huwag kayong mag-aaway, huwag kayong lulundag, huwag kayong maliligo. Lulundag! Isang araw lang banal, tapos 51 linggo, lasenggo na, babaero, manduloko, sinungaling, holdapper, mga ano-ano. Isang linggo lang ang mahal na araw nyo. Samantalang dapat sana'y lahat ng araw ay gumawa tayo ng kabutihan. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, sumunod siya sa akin araw-araw. Wala sa Biblia yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Okay, mga ka-U3, ito na yung next na video. So kasi po parang nakakompile na po siya, para hindi na tayo mahirapan. So ito naman yung next question, same with the idea kung biblical ba ang Biyernes Santo. So kanina sinagot ni Brother Eli nga yung patungkol sa mahal na araw. Ito naman, biblical ba ang Biyernes Santo? So, well, before we continue, medyo napangiti ako dun sa sinabi ni Brother Eli na huwag tumalon, huwag maligo. I was not born po kasi, isang Catholic po na household. So hindi ko po talaga alam yung mga practices po during Holy Week. But what I know is, ang sabi sa akin ng mama ko, wag daw maglaro ng rough dahil kapag masugatan ka is hindi daw gagaling dahil patay ang Diyos. At usually naman po, nasabi ko rin po to sa ating past episode dahil meron din po tayong pinag-usapan na episode patungkol nga sa Kwaresma, sa incoming na Kwaresma sa Pilipinas. Naalala ko po na ang dami pong naghahanap, pumupunta sa mga quote-unquote sagradong mga bundok para makakuha ng mga anting-anting. At sinasabi nila, patay daw ang Diyos, so mas makakakuha ka ng mga anting-anting, mga agimat. Yan po ang naalala kong sinabi sa akin ng papa ko. Unang-una, hindi naman namatay si Kristo ng Biyernes. Namatay siya Miyerkules ng hapon. Kung pag-aaralan mo ang Biblia. Maling paniniwala na sabihin mo si Kristo namatay ng Biyernes ng hapon.
Tapos inilibing siya nung hapon. Tapos nabuhay na siya nung Sabado. Lalabas, isang araw lang siya dun sa libingan. Kasi nilibing siya buong Sabado lang. Linggo, wala na siya sa libingan. Sabi dun sa ulat ni San Mateo. Nung pumunta si Maria Magdalena sa libingan, maagang-maaga ng linggo, wala na ron ang Kristo. Kung namatay siya ng Biyernes, lalabas, isang araw lang siyang nalibing. Ang sabi ni Kristo, doon sa 12:40 ng Mateo. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang malaking isda na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang Anak ng Tao. Ang Panginoon Kristo hindi nagsisinungaling kahit kailan. Sabi niya kung paanong si Jonas nandoon sa tiyan ng isdang malaki na nagdala sa kanya sa Ninibe. Ganon din ang wika, si Kristo mapapasa ilalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Kung namatay siya ng Biyernes, kaya nga Biyernes Santo ang tawag ng Katoliko, wala na siya nung linggo, lalabas, isang araw lang siya at isang gabi sa libingan. 3 araw at 3 gabi, ang sabi niya, mapapasa ilalim siya ng lupa. Kaya mali yung paniniwala na si Kristo'y namatay ng Biyernes. Hindi po totoo yun. Hindi siya namatay ng Biyernes. Bakit Biyernes Santo? Bakit Santo? Bakit yung ibang araw ba, diablo o masama? Bakit Biyernes Santo? At saka sa loob ng 1 taon, para bang 1 linggo lang ang santo o ang banal na araw sa buhay natin. So if you're wondering, bakit kapareho ng sinabi kanina, dahil nga po, kinumpile po natin, this is already the 2nd video. So in general, makikita mo yung consistency ng sagot ni Brother El dito, answering on the same topic. Ang nangyayari sa maraming tao wala ngang santo Walang santo sa araw-araw Bakit? Araw-araw may patayan, araw-araw may lasingan, araw-araw may holdapan, araw-araw may katiwali ang nangyayari. Tama ang sabi ni Pablo na ang mga araw ay masasama para sa taong hindi sumusunod sa Diyos. May mga araw na masasama sa mundong ito. Kaya pagka sumusunod ka, ang utos ng Diyos ganito sa 5:16 ng Efeso, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. sa mundong ito, merong mga araw na masasamang talagang masasama. Halos araw-araw. Kaya ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano, doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. ang sabi sa English dyan, kapatid na Daniel, For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. he that will love life and see good days. Kasi sa mundong ito, ang mga araw na nakikita natin masasama. Puro araw-araw na lang mayroong mga bagay na nangyayaring masasama. Kaya lang nagiging mabuting araw pag ikaw ay nasasakop ng Diyos. Yung nasa awit, Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. alang mabuti ang araw kung nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isang araw sa iyong looban
sa looban ng jurisdiksyon o pagkukup ng Diyos, mabuti kaysa 1,000 araw. 1,000 araw, ano yun eh? Kulang 3 taon yun eh. 1,000 araw, walang kwenta yun kung wala ka sa looban ng Diyos. Pero yung 1 araw sa looban ng Diyos, mabuti yun kaysa sa 1,000. Ibig sabihin, sa mundong ito, talagang maraming araw na masasama na makikita ka. Kaya kung gusto mong makakita ng mabubuting araw, sabi ng Biblia, magpigil ka sa masama. Okay, so yun po ang second natin na presentation. Pakinggan natin ang third set. Kaya dito sa mundo, para sabihin mo na mayroong Lunes Santo, kahit na nga ano pang santo yan marami ring katiwali ang nangyayari. At ang unang-unang dahilang sinasabi ko sa iyo, kapatid, hindi namatay si Kristo ng Biyernes para tawaging Biyernes Santo at mag-ayuno. Hindi po totoo yun. At wala sa Bibliang sinasabi na Biyernes Santo, kung ano-ano mga santo, wala nun. Ang mga araw ay masasama, ang sabi ng Biblia. Kaya kailangan nasa loob tayo ng pagkukupkup ng Diyos para makakita tayo ng mabubuting araw. Kasi ang 1 araw sa looban ng Panginoon ay mabuti kaysa 1,000. Wala sa Bibliang Biyernes Santo o Huwebes Santo. Wala nun. Ang sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano sa Roma, basahin natin ang sinasabi ng 14:5. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Sabi ng Apostol Pablo sa mga kapatid nung una sa Roma, may nagmamahal sa isang araw ng higit sa iba. Kagaya halimbawa, nagse-celebrate ng birthday, mahal niya yung araw ng kanyang kapanganakan. May nagmamahal sa isang araw higit kaysa iba. Meron namang ibang nagmamahal sa bawat araw. Literal mo, spiritual mo, totoo naman yun eh. Miski sa pagmamahal, Anniversary. merong nagmamahal sa bawat araw. Meron naman nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. No? Merong special day sa kanya. Pero alam mo, yung mga lingkod ng Diyos, para sa kanila, importante ang lahat ng araw. Pasamantalahin nila ang bawat araw sa paggawa ng kabutihan. Right. Although, because na-mention dito ni Brother Eli yung patungkol nga sa pag-celebrate na yung araw kung kailan ka pinanganak, yung birthday mo, I believe in MCGI dahil naitanong ko po yung patungkol po sa Sabbath anniversary, di ba? Yun doon po yata yung araw yata ng pagkakabautismo. Tama po ba? So please correct me if I'm wrong mga ka-U3 Gusto ko pong malaman mula po sa mga MCGI members po natin. Kailan po yung Sabbath anniversary? Maybe you can share a little bit on that. Kasi sinasabi dito ni Brother Eli na yes, indeed, lahat ng mga araw totoong dapat equal, pero syempre meron din tayo mga sinaselebrate talaga ng mga anniversaries din. And does it also mean na hindi na po kayo nagsaselebrate ng inyong birthday? So I'm guessing na yung Sabbath anniversary niyo po yung mas matimbang? Tama po ba? So ibig sabihin po ba na mas matimbang ang inyong Sabbath anniversary? So please let us know mga ka-U3 by giving your comments down below. Kasi ang sabi sa 6:10 ng Galacia, Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. mamimili ka ba ng araw? Ang sabi, samantalang tayo'y may pagkakataon. Pagka may pagkakataon, kahit anong araw pa yan, gagawa ka ng mabuti. Sabi ng Biblia. Di yata, kapatid, mag-aayuno ka lang pag Biyernes Santo, Huwebes Santo. Ang ayuno pwede mo namang gawin kahit anong araw ng taon. Makapag-ayuno ka, gaya ng sinasabi sa Biblia,
Pag nag-aayuno ka, gagawa ka ng mabuti, magbibigay ka ng pagkain sa nagugutom. Kasi yung iba, akala nila ang ayuno lang. Hindi, Fasting. may palatuntunan ng Diyos sa pag-aayuno. Pag hindi ka kumakain, nag-aayuno ka, yung walang pagkain, papakanin mo. Pag nag-aayuno ka, yung nakita mong walang damit, dadamitan mo. Gagawa ka ng kabutihan sa araw ng pag-aayuno. Pag nag-aayuno ka, huwag kang sisiping sa asawa. Nag-aayuno ka kasi, nasa Biblia yun eh. Basahin na nga natin yung 7:5 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. You know, I'm very glad na marinig ko kay Brother Eli yung about sa fasting kasi so far parang wala pa po tayong napapakinggan na Bible study as to yung details according sa Bible sa pag-aayuno, sa pag-fast. So para sa akin, rough po yung ideya ko po sa fasting, pero ang ganda ng sinabi ni Brother Eli na kapag ikaw ay nag-aayuno, hindi lamang yan na hindi ka kumakain. So in short, it's not just about food, but it's also, sabi dito ni Brother Eli, paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagpapakain sa iba, paggawa ng kabutihan, hindi ka pwedeng sumiping, pagbigay ng clothing sa iba. So it's just not an issue about the abstinence lamang ng pagkain. Very interesting. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Nagsasalita siya sa mag-asawa, huwag kayo ikang magpipigil malibang pagkasunduan sa ilang panahon. Magkakasundo kayo mag-asawa na magpipigil kayo, di mo na kayo magsisiping upang mamalagi kayo sa pag-aayuno at pananalangin. Ang pag-aayuno, paalinsabay ng pagpipigil sa mga gawain ng laman. Tapos, ayon dun kay Propeta Isaias, ang sabi ng Diyos, pag nag-aayuno ka, magpakain ka sa nagugutom, bigyan mo ng damit ang mga hubad, tapos magpatawad ka ng mga utang. Yun ang palatuntunan ng pag-aayuno. Pero mag-aayuno ka lang pagka Huwebes Santo sa Biyernes Santo. Wala sa Biblia yun, kapatid. Pwede kang mag-ayuno kahit anong panahon. Pag kailangan mong mag-ayuno, at humihiling ka sa Diyos ng mga bagay na kailangan ng iyong kapwa, ng sarili mo, ng mahal mo sa buhay. Pag humihiling ka sa Diyos ng mga bagay na mahigpit na kahilingan, panahon yon para mag-ayuno, kahit hindi Biyernes Santo at saka Huwebes Santo. Maling aral yung kaya ka lang mag-aayuno pag Huwebes Santo at Biyernes Santo. Bawal kumain ng karne. Kumakain din. Karne lang ang bawal kainin. Wala kasing batayan sa Biblia na pagka mahal na araw, hindi ka kakain ng karne. Aral yan ng Antikristo. Yung nagbabawal kumain ng karne for some time in a year, aral ng mga demonyo yan. 4:1 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Makikinig ang wika sila sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo. Pero mapanghikayat, parang katiwa-tiwala, pero aral ng demonyo. Espiritong mapanghikayat, aral ng mga demonyo. Alin yun? Sa 3. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ang isa sa aral ng Antikristo, mapanghikayat na aral, akala mo totoo, yun ay kay nagbabawal ng pag-aasawa at binag-uutos lumayo sa mga lamangkati.
I did remember this word lamangkati sa debate ni Brother Eli, I believe, versus dalawang SDA na members. So ito po yung naalala ko na term, kaya lamangkati. Ano yun? Meat, no? Ng mga butchered animals. Yan po yung lamangkati. So sinasabi, no, maliwanag naman po na maling turo daw nga po yun. Sa karne. Hindi naman kasi utos ni Kristo yun eh. Kasi hindi naman nagbabawal si Kristo. Yung pagbabawal na mag-asawa at yung pag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, yan ay aral ng mga demonyo ayon sa Biblia. O, di ba? Sabi na ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos na lumayo sa lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggaping may pagpapasalamat. Basta tinatanggap mo yan na may prayers of thanksgiving, hindi naman masamang kumain ng karne kahit anong araw. Maliban na lang, binabawal sa iyo yung karne for medical reasons. Halimbawa, yung mga may sakit sa bato, dapat magbawa-bawa sa karne. Pero pag wala ka naman sakit sa bato, wala ka namang gout, hindi naman masamang kumain ng karne para pagbawalan ka. Aral po ng Antikristo yan. Okay. So ito po mga ka-U3 ang last na po sa ating set po, yung pang-apat po sa set. At ito na nga po ay isang episode ng Itanong Mo Kay Soriano. At ang tanong nga po, bawal bang magtrabaho tuwing Biyernes Santo? So related pa rin po sa Holy Week, related pa rin po sa Biyernes Santo. O yun daw Biyernes Santo, yun daw ang pinakabanal na araw sa lahat ng araw sa isang taon, yung kamatayan ng Panginoong Hesus. Pero yan, malaking kamalian. Pag Biyernes Santo, bawal maligo, bawal lumundag, bawal tumawa. Kung mag-iisip tama. lang kayo, no? Bawal tumawa, oo. Di ba yung Biyernes Santo, kamatayan ni Kristo yon? Oo, daw. Halimbawa, yung tatay mo namatay Biyernes. Halimbawa, namatay siya 2000 Biyernes. Sa 2001, hindi na Biyernes ang kamatayan niya. Malilipat yun ng ibang araw. Tama. Pareho ng petsa. Halimbawa, namatay yung tatay mo 2001, Enero 1. Sa susunod na taon, yung 2002, hindi na Biyernes. Correct. Sa 2003, maaaring malipat na naman yung araw sa ibang araw. Halimbawa, Primero ang petsa. Halimbawa, nung 2001, yung Primero ng Enero nung 2001 ay Lunes. Ngayon, noon namang 2002, ang Primero ng Enero, tingnan natin kung ano noong 2002 yung Primero ng Enero. Yung unang araw ng Enero 2002, Martes naman. Noong 2003 naman, ang Enero 1 ay Miyerkules naman. So, naiiba-iba ang araw. Ang petsa tama, Primero ng Enero. Noong 2001, Lunes. Noong 2002, Martes. Noong 2003, Miyerkules. Kaya bawat taon naiiba ang araw. Kahit na pare-parehong Primero ng Enero, pero iba-iba araw na pinapatakan. Ang magtataka ka sa kamatayan ni Kristo, Biyernes. palipat-lipat ang petsa. Oo. Pero laging Biyernes. Biyernes. Halimbawa, ikaw kapatid, ang birthday mo Pebrero 2. Nung ipanganak ka, Pebrero 2, pinanganak ka Martes. Habang tumatanda ka, yung Pebrero 2, pumapatak yun sa iba-ibang araw. Diba? Hindi naman pirming-pirming, halimbawa yung Pebrero 2 Lunes, lahat ng taon puro Lunes na yon. Ibig ko sabihin, yung kamatayan ni Kristo, pagpalagay mo na nga Biyernes, bali kasi yun hindi totoong Biyernes namatay si Kristo Kasi kung namatay si Kristo Biyernes, nabuhay siya uli ng Linggo, hindi tama yung
nakasulat na siya'y 3 araw at 3 nights. gabing nakalibing. 3 days and 3 Paano nights. 3 araw at 3 gabi kung Biyernes namatay nabuhay ng linggo, 1 araw lang mahigit yon. Kaya hindi po Biyernes namatay si Kristo. Pero pagpalagay na natin sandali na Biyernes talaga namatay, bakit sa susunod na taon, ang anibersaryo niya, Biyernes na naman uli? Tapos Biyernes na naman uli. Habang panahon Biyernes. Hindi na iiba ang Biyernes. Kaya nga yung Kwaresma, kuminsan maaga yan Marso, may Kwaresma na. April. Hindi totoo na laging Biyernes pumapatak ang kamatayan ni Kristo. Naiiba-iba ng araw yon. Kaya para sabihin mo, tuwing Biyernes Santo, bawal lang magtrabaho, tuwing Biyernes Santo, bawal maligo, malaking kalokohan po yan. Okay, mga ka-Youthy, so dyan nga po nagtatapos ang ating actually compilation yun, ano? So, 4 separate videos still answering the same question whether ang Biyernes Santo nga ay nasa Biblia, tama ba na huwag magtrabaho tuwing Biyernes Santo? As to the idea of Brother Eli na pabago-bago daw yung araw nga, yung petsa, pero yung araw hindi nagbabago. Well, thinking about the Catholic side, I think yung perspective lang naman dito, isang pagsa-celebrate nga ng Holy Week na it has to be complete, no, with Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday. So yun po siguro ang reason na mas importante lang sa kanila na ma-celebrate nga yung merong Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday. Kasi Sunday, syempre, yung culmination, yung mga palaspas, celebration na yun during Sunday sa simbahan. So yun po siguro ang reason. If the day of resurrection would be on Monday or Wednesday, edi mahirap na kinakailangang lumiban ng work para pumunta nga sa simbahan sa ganong pagkakataon. But anyway, mga ka-Youth3, ang isa pong nagustuhan ko sa sinabi ni Brother Eli, yung patungkol sa pagsabi niya na yung fasting, hindi lamang yan na abstinence lamang sa pagkain. Kasama na dyan sexual abstinence, kasama na dyan paggawa ng kabutihan, kasama na dyan pagdadamit sa iba, at isa pa, na-surprise din ako, yung pagpapatawad ng utang ng iba. So, na-mention din po yan ni Brother Eli. I find it very interesting. But anyway, sa mga Katoliko po na members po ng Usap-Usap University, maliban pa po sa sinabi natin kanina, bawal tumalon daw, bawal maglaro at masugat ka, bawal uminom, bawal tumawa. Ano ba po yung mga bawal po na alam nyo sa sinasabi po sa inyo tuwing mahal na araw, especially tuwing Biyernes Santo? And ano na po masasabi nyo sa mga tao na pipinitensya, na nagpapakasakit at talagang sinasaktan yung kanilang mga sarili? Ay nako, dito po sa Pampanga, dahil taga Pampanga po ako, nakita ko po talaga, personally, yung may mga sugat-sugat po sa likod, may mga hinahampas sila sa kanilang likod para dumugo, nilalagyan pala nila ng sugat na malit, biniblade pala nila, So, marami po yan ngayong pong Holy Week. But I believe this is part of the idea of folk Catholicism. Yung folk Catholicism po, nasabi na po natin yan, na ang paraan ng pagdaraos, ang paraan ng pag-celebrate ng isang particular na religious event may be different from others in another country. Like sa Europa, iba yung ideya nila pag sinabing Holy Week. Wala akong alam na napapakasakit at nilalagyan ng sugat yung likod at biniblade. So yan nga po, isang mga remnants po ng ating pag-fuse ng ating mga traditions bilang Pilipino nung wala pa ang Roman Catholic religion at nung dumating na-fuse po natin yan. So ang tawag po dyan is folk Catholicism. But anyway, mga ka-Youth3, do you like our episode today? If you think that this is informative, naliwanagan po kayo kay Brother Eli sa kanya pong pag-i-explain patungkol po sa Kwaresma, please don't forget to click like. I-like niyo po ito. Send nyo rin po yung link, i-share niyo po sa mga kaibigan po ninyo sa Messenger. And I'm very, very grateful, of course, sa lahat po ng suporta ninyo. I think close na tayo sa 112,000 subscribers, kaya maraming salamat po. And always, kung ikaw ay baguhan, subscribe ka dito. Marami pa tayong mga videos na katulad po ng ating episode ngayon. You can watch this video here. You can also watch this video here. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!